ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Yan na, mga kapatid, antok na ba kayo? Baka antok na kayo. Ngayon, nakita natin itong nasa screen, ang kapangyarihan ng mga kabataan sa simbahan. Pero bago natin simulan ito, papakilala na ako sa inyo kung saan ako galing. Unang-una, galing ako doon sa iglesia ni Manalo. O doon sa iglesia ni Tinatang ni Mr. Manalo ng 1914. Gawa na rin ng hindi ako nakikinig Pablo dahil yung muna sinabi ni Pablo sa 4:27 ng Galacia, merong magpapalasahan sa inyo, pero pilit sa mabuting akala. Kadalasan na naging ganyan sumapatay ka sa amin, kami lang ang maliligtas. Paano kayo maliligtas matagtapos sa Benji? Kaya kung ang basihan ng katotohanan ay patandaan, magluluto na lang ako ng itlog. Bakit? Dahil mas matanda yung Benji na magluluto ng itlog kaysa sa iglesia ni Tinatang ni Mr. Manalo. Ngayon, sasabihin nila, ang sakit ko naman ka magsalita ng kapitbahay, parang hindi ka galing sa amin. Pinagsisisihan mo kayo Parang sinabi niya Apostol Pablo sa 1:13 ng unang Timoteo, sabi, bagamat ang una, ako'y naging mabunso at mag-uusig. Ganun ang ginawa ko sa simbahan. Kayo itong mga Katoliko, baka kayo yung totoo, puro kayo sa gano'n. Aba, ba't sa inyo wala? Palihim pa ka sa ministro ninyo May kilala pa ako isang maggagawa. Natiwala, hindi ko nalang mapakita kasi baka paglabas ko dyan Yari tayo, nagit na resulta nila dyan. Isang maggagawa ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, hindi ko napapakalanan na halika sa ulakan. Ano nangyari? Natiwala. Hindi yung bato nila sa Katoliko, bumabalik mo sa kanila. Lahat ng parang nila sa Katoliko, bumabalik mo sa kanila. Bakit? Baka sinungaling kasi, baka bulag na kasi. Ngayon, meron ba tayong matayan? Meron. Unang-una, wala akong karapatang pigilin nila pag ako nagsasalita. Sino 13 ng Galacia, sapagkat kayo mga kapatid, tinawag sa kalayaan. At isa doon sa klase ng kalayaan, may pumutuwin ng Mateo na ituro ko sa inyong ganamin ang lahat ng mga bagay na inuuso sa inyo. Sa katotohanan, bilig sa kasinungalingan. Dahil kung kasinungalingan, kalahing nila yun. 8:44 ng Juan, ang sabi ni Apostol Juan, kayo sa inyong amang Diablo at ang mga nasa ng inyong amang inyong gawin. Ngayon, sagutin natin yung binabat nila, paano rin ka naging pagkuyang katolik ko? Marami sa inyo sa lasengko. Doon rin naman po na din paano rin ka naging pagkuyang? Mga parang mga susunod ko, walang pakilang to. Bakit? Basahin natin ang 7:20 ng Ecclesiastes at sabi, tunay kang walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuting hindi nagkakasala. Pero, kahit matwid ka na, kahit sumusunod ka na sa utos ng Diyos, kahit nasa tunay ka ng Iglesia, may possibility ka pa rin magkasala. Hindi kayo na mga born again, kakatong sa bahay, patawag kayo ng mga pinakating kami ng Yesu Cristo, at ang pinamag mo, hindi ka na magkakasala. Hoy, kakatong ka ni Apostol Juan. Dahil si Juan na mismo nagsasabi, yung lukod sa mga bata, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ninadayo natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya, once more, nasabihin ng born nila sila hindi nagkakasala, patunay ng Diyos na wala sila sa katotohanan. Ngayon, balik tayo dito, lumalayo na tayo Ang topic natin, palusot ng takot ng pangga. Kaya, ang kapangyarihan ng kabataan sa simbahan. Una-una, ang piling sa atin ng Timoteo, sa 3:15 ng unang Timoteo, meron dapat tayong ugaliin doon sa fundasyon at sa halika ng katotohanan ng simbahan ng Cristo. Ano yun? Habang kabataan tayo, papatuloy tayo, at yun ang katungkulan ng tao sa 12:13 ng Ecclesiastes. Na ano? Na walang matus, 12:13 pa lang, ulit-ulit, siyempre, Ecclesiastes. Sa ulit, binasa ng talata yun. 12:13 ng Ecclesiastes, ikaw mga sa bagay lahat ay karinig, ikay matakot sa Diyos, at sundin mong kanyang utos sapagkat itong katungkulan ng tao. Ibig sabihin, kung katungkulan ng tao at sundin sa utos ng Diyos, yun ang dapat nating ugaliin, yun ang dapat nating galapin. Saan? 3:15 ng unang Timoteo, dun sa sambahayan ng Diyos na may bayan. At ako sa ating CCC, yung Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Cristo, yun ang Roman Catholic Church. Therefore, bilang kabataan, gusto ko na susunod sa utos ng Diyos. Meron yan, kung saan lang ang magulang, tala mo kulang pa nga sa inyo, tingin rin ang magulang ko
Kung saan lang, nagre-reklamo na, hindi na ako magtataka. Dahil may bili ka sa akin sa bago, si Kala mo din ng sunong sabi, sa huling panahon ay maraming panahon mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang kasuwain sa magulang. At ako, hindi ko naman kinakailan yun. Nakipagsuntukan pa nga ako sa tito mo. Ginampasak ng bahay. Pero nagawa ko yun sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Bakit? Kaani ba kasi ako sa Island Simon? Kaani ko sa Island Simon, nagawa ko yun. Kaani ko yun sa dating dati, nakasagot ako. Pero nakita ko yung katotohanan kung sa puning iglesia, hindi na yung Kristo dahil hindi marami ng naturunan. At yung pinabagin sa 12 Ecclesiastes na ngayon tinutulong sa atin. Makakatok na kayo bro. Baka ba? Baka mamaya tulog na tayo dito. Ngayon, pagbukas tayo ng isang topic, patungkol po sa mga sinasabi para hindi na rin tayo makakay itong mga protestante na ito, lalo ng Baptist Church. At isa sa nagpasyento din nito, sa ating Fuentes, no? Yung taga-Cebu. Si Mr. Ito po ba yun? Ngayon, si Ari Fuentes. Ngayon, isa sa mga awal na pinupuksan nila, isa sa mga awal na pinaglilikaw nila sa atin, ay hindi na daw nawawala ang kaligtasan. Ano naman nagsabi siya hindi nawawala? Ngayon, nakakibalik ko si James. Aba, sabi ko nung kanin pa ako sa MCD Live. Sabi naman na ikakabasa na hindi nawawala ang kaligtasan, hindi ko pinilay, 63 o 66 ng Isaias. Mali ang translation, kaya ayaw sa akin pabasa sa Tagalog. Dahil nung nasa 63 ng Isaias, hindi ko tukoy na walang pasimula yung pangalan, hindi naman yung kaligtasan. Ngayon, kung yung mga sinasabi nito mga ito, na hindi na daw mawawala ang kaligtasan, unang-una basahin natin mga kapatid, mga isusunod ng 26 ng Hebreo, sabi, sapagkat ating sinasabi ang ating pagkakasala, pagkatapos na ating patanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala ng hain natin tinapatungkol sa kasalanan. Ibig sabihin, once na tinanggap ng katotohanan, nakakamit ka sa tunay na Santa Iglesia ako, nasasalin ko kasalanan mo. Bakit? Dahil ang sabi sa ating Apostol Pablo, wala nang hain natin tinapatungkol sa kasalanan. Kaya bilang kabataan, sumunod tayo. Huwag tayong magpakasagdal o huwag natin gamitin ang laman natin sa kasalanan. Bakit? Dahil pag sinadya mo natin natin sinadya, ito das ng bata ka. Kung baga, pag sinadya mo na, pagkatapos mo tanggapin yung katotohanan, mismo si Kristo lalaya sa'yo. Ayun, sabi sa akin Mr. Fuentes, sa mo naman kayo kalapuro na dyan, paano dyan yung sinulat ni Pablo? At wala ka naman dyan. Basahin natin sa 13 ng ikalawang Korino. Sabi, siya sabi ng inyong sarili, lalo na kayo mga kabataan, kung kayo na nasa pananampalataya, subukin ninyong inyong sarili, hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Nasa atin si Kristo dahil tinatag tayo eh. Maliban na nga kung kayo yung tinakita. Paano kayo kalito eh? Sabi ni Pablo sa 10:26 ng Hebreo, kapag sinasadya mo na yung kasalanan mo. Kaya mga kapatid, ikinaklarify natin dito bilang isang kabataan, isusunod tayo, hindi lang sa Diyos, kundi sa magulang dahil yan ay utos na dapat natin ulalitin, testing sinukunan ng Teo sa sambahayan ng Diyos. Palampakan natin ang Panginoon. Kasi ang hinahanap nila, letra por letra, kapatid na James, ano? Kaya sa mo naman ay kanabasa na iwawala ang kaligtasan. Kung mahanapan mo ng letra por letra, hanapan natin ng letra por letra. Saan mababasa sa Biblia ang Pasunting? Saan mababasa sa Biblia ang R.A. Fuentes? Wala na sila matak. Hindi sila totoo. Hindi. Dahil ang katotohanan, hindi mababasa sa letra por letra. Dahil ang Biblia may konteksto, may longga. Katulayan ng pagkasiwa ng mga apostol sa bagong lupa sa 13 ng Korinto, na kami naman na pinakapit sapat na ministro ng bagong lupa, hindi sa titig. Pag sinabi hindi sa titig, hindi na ito Korinto yun. Ngayon, meron pa ba tayong mabasa? Meron pa ba tayong mapatulayan na ang kaligtasan ay tayo mawala? Gaya ng mga sandata, gaya ng sandata kasi yung tawag ng ito, kalawang mo rin yung diskwala ng munisipyo na yung pagkipaglaban ng mga apostol, hindi laban sa naman. Dahil meron silang spiritual na sandata at yung salita ng Diyos. Dahil ang Biblia, 3:16 na ikalawang Timoteo, ay mapakakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala at pagsuway. Sa papaanong paraan, kung president dito, kung sasaway lang may kapasigan. Ngayon, meron ba tayong mga basang talata na naiwawala ang kaligtasan? Meron.
Doon ang mismo sa mga binasa natin, sa 13 na ikalawang punto. Dahil unang-una, 2:13 ng dito, basahin natin na hintayin na upapala ng pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas. Sino yun? Si Yesu Cristo. Ngayon si Cristo ang tagapagligtas. Si Cristo ang kaligtasan. At merong konteksto ito. Anong sabi ni Pablo sa 13 ng ikalawang Korinto? May possibility tayo ikatuloy. Paano? Hindi tayo susunod sa utos ng Diyos. Bakit? Kasi yung pagsunod sa utos ng Diyos, kung pwede ito, dapat ito umuliin. At ito ang purpose natin. Kaya tayo magpapay sa boses na Ecclesiastes, sundin ang utos ng Diyos. Ito ang purpose natin, lalo na tayo mga kabataan. Kasi meron po sa akin, mga nagmamariwala pa Patago pa sila Ikala ko, hindi report ko sa barangay. Bakit di nakaka-influence kasi basahin natin ang 15:33 ng unang Korinto. Sabi, huwag kayong padaya ang masamang kasama, sumisira ng magandang ugali. Kaya kayo, kung may napansin na kayo, ikakalimutan sa ginagalaw ng mga katropa, hindi pa maka. Yung iba, ano man yung kalukuran ng pinagpupuro? Naliwan na. Dahil ang topic natin, ang kapangyarihan ng mga kabataan sa simbahan. At hindi lang dapat sa simbahan, kundi sa labas din ng simbahan. Dahil lahat ng talata, lahat ng kapitulo, bersikulo, lahat ng utos ni Kristo, 15 ng unang Korinto, ligtas kayo. Paano? Kung matsaganin yung kikiyatan. Paano matsagaan? Nasa labas kayo, nasa loob kayo ng simbahan, dapat natin sundin ng utos ni Kristo. Kaya ang sabi sa akin ni Apostol Pablo sa 12 ng Filipos, kaya nga mga minamahal ko, kung paano lagi yung pagsunod na di lamang sa harapan ko, kundi kung gusto ngayon ako'y wala na, ay pusilip yung ang gawain ng inyong sariling pagkakas. Kaya tuloy ko siya natin, hindi lang kabataan. Kaya pag inutusan tayo ng mga natin, kukurahin. Kaya kung maipisan ko man, kumurang mo tayo. Tatay niya, huwag tayo yung mga kapatid. Dahil meron dapat tayong lalayuan at meron tayong tatanggapin. Sabi ni Pablo, unang Tesalonica 5:21-22, subukin ninyong lahat ng bagay at ingatan ninyong mabuti at layuan ninyong bawat tayo ng masama. Alin ang ingatan? Yung mabuti. Yung mabuti. Yung mabuti ugali. Yung mabuti pamumuhay. Yung pagsunod sa utos ng Diyos. Pagtanggap sa sakramento ng simbahan. Dahil sabi sa 12:13 ng Ecclesiastes, yun ang katungkulan ng araw. Hindi naman ganyan. Wala kami sa nagiging ganyan. Tao naman ng Diyos. At kung katungkulan ng tao, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya tayo, sino kabataan, pero tayo kapangyarihan na dapat gampanan sa simbahan at hindi lang sa simbahan, kundi sa ating kabataanan. At yun ang pagsunod sa utos ng Diyos, dahil si Pablo mismo nagkaklarify sa atin, 15 ng unang Korinto, 12 ng Filipos, lulusin natin ang gawain ng ating sariling pagkakas. Kaya tayo, kung may magkakataon, sama natin yung mga bulagin, sama natin yung mga protestante, hindi lang sila yung dapat magsama-sama sa atin. Sama rin natin sila. Dahil welcome naman sila sa simbahan Dahil ang Diyos natin, sa Diyos nila, ay Diyos nila malupit. Ang walaya sa ating iglesia, lulutong ang lulutong sa impyerno. Ang lupit ng mismo kaysa sa Diyos ng Biblia. Dahil ang Diyos ng Biblia, 5:13 ng unang Korinto, dapat sa mga nasa labas Diyos ang tumatakot. Sa papaanong paraan? Kapag nakita ng Diyos, gumagawa ka ng mabuti. Kapag natanggap sa Kanya, dahil natin mga kabataan. Nasa Israel na ikwalo na nagsisimula ng doa. Sabi, at binukanimero ang kanyang bibig at sinabi, tunay yung nakatalastas ko na hindi nagtatangin ang gusto ng mga tao, kundi bawat bansa siya na may takot sa kanyang panggawa ng kanyang kapatiran, ay katanggap-tanggap sa kanya. Kaya pagsunod tayo sa utos ng Diyos bilang mga kabataan, hindi na tayo magkabot-kabot sa ating mga magulang, hindi na natin murahan ng tipo natin, magsuntukan sa ating tipot-tita, yun ang ikasasabda ng ating pananampalataya na dapat uugalin sa tunay na iglesia sa 3:15 ng unang Timoteo. Panampakan natin ng mga yung susunod sa akin, guwapo ito talagang wala talaga kerikinig lang tayo ngayon, mga kapatid. Dahil biglaan talaga hindi tayo nakapag-review. Kaya ngayon, yun lang siguro, ito ang susunod nating pagsasalita talagang matikat ito. Kasi kung dito lang naman ako, sino ba ako para magsasalita ng mga kapatid? Dahil unang-una, kahit inulitan lang ako, dapat akita ko, nasunutin lang ako niya sa kasi talsik talaga ako. Pero patunay yun, nasa Diyos tayo.
Kaya yung patuloy na mali tayo, mahirap tayo, 1:27 ng unang Korinto, patuloy yun na pinili tayo ng Diyos. Basahin natin, sapagkat pinili ng Diyos ang kahirapan at kaninahan ng sanlibutan. Pinili tayo. Sino? Yung mga Manila. Kaya tayo mga kapatid, dahil na kayo mga kabataan, hindi kayo pasagod-sagod. Kasi sagot-sagot ko kasi mga mga kaya, mayas kayo. Kaya ikaw, sagot-sagod ka. Baka mamaya paglabas na sa pagsusukat kayo. Ano gagawin nyo? Dahil sabi ni Pablo sa ikalawang Korinto 4:5, ang ating pakikilaban, hindi kilaban sa lahat. Kaya kung kayo mag-away, kayo susubukan. Kaya kami tayo natin-isip. Dapat kayo sa mga CFD, makipagdebate kayo dahil yung yun ang puto sa atin ng ating Panginoon Kristo na pinasulat kay Pablo, ang sabi sa 1:13 ng Tito, sawayin natin kayo kapagsikan upang mapapakadali sa pananampalataya. Sino? Yung mga binulag na. Nakinati para ng 4:4 ng ikalawang Korinto at 84:24 ng Mateo ng magulang propeta. At yung mga magulang propeta na yun, hindi yung katulad ito. Kasi magsalita, talagang parangka, talagang ano ba eh? Brother, sama ka na sa amin, may sandwich doon. Sama ka na sa amin, maganda ang iyong sa amin, maganda ang mga babae doon. Pupunta naman tayo mga Katoliko. Hindi ka doon, mga kapatid. Tayo ang katotohanan, nasa 7:17 ng buwan, makikilala natin sa turo. Eh wala na ibang napakagandang turo kung sa Iglesia Katolika. Kaya siguro, naaral na rin kung ganyan, sobrang lalim. Talagang magiging mga kapatid. Talagang, asan ka talaga si Kristo patuloy na natin niya naman yun. Sabihin ko, sabihin ng Mateo, yung siya suma sa ating palagi. Ngayon, ano ba tayo? Ayan, ang kapangyarihan ng kabataan sa simbahan, sumunod sa utos ng Diyos, tumanggap ng utos ng kami. Pero bakit? Isa na yun. Bakit? 20 pesos naman, sino mang inyong ipatawad, ipatawad din sa langit, at sino mang hindi ipatawarin, ay hindi ipatawarin. Kaya kayo, bago ninyo minisip Holy Eucharist, Holy Eucharist, isa ko yun, sabihin sa pare, yung mga ginawa nyo ng mga alipog na nakulitin. Dahil pag pinulit nyo pa, dahil mga pinasang talaga against Arawan sa Lord, sinupotas ka rin kayo. Hindi ako nananako, sabi ng Biblia ko, kasi sa kayo. Basahin natin ang ikalawang 1:8, sabi, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Kaya huwag mawala dahil pinagpagalan yun. Alin? 15 ng unang Korinto, yung pagsunod sa utos ng Diyos at pagtanggap kay Kristo. Dahil ang nagtatakwil kay Kristo, 12:48 ng 1, ay nagtatakwil sa mga salita at sa utos ng Kristo. Kaya kayo, ito naman, parang namumukha ito eh. Parang may nakikita ko lahat kayo. Eh kayo ba? Okay lang ba kayo? Kaya ako, alam ko naman ito masama. Alam ko naman hindi maganda yung huwag affecting yung sinabi ko paniwalaan yung binasa kong talata sa unang Thessalonica 5:22. Ano? Galayuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Bakit? Nakakahawa. 15:33 ng unang Korinto, yung masamang kasama sunod sila ng magandang ugali. Kaya tayo, sasama tayo dun sa magagandang ugali. Kagaya ni Broche, ni Brodo, ni Broman, kung parang yan kasama ko kayo. Talagang mga rin. Ito ka Brodo, ayaw mo? Pakilala sa natin eh. Itong ano natin, talagang mistis ito. Kaya nakita yung nakita dito si Lady Soriano eh. Ayan. Siya po ay galing sa NCBI, gumawa ng tumuling isang taon na lingkod sa Diyos ng Soriano na sinasabi niya kung Pablo sa 4:8 ng Galacia na nasa katutuboy hindi mga Diyos. Pero sa isang taon maglilingkod niya rin sa hindi ko sa Diyos, walang kapatid ng paglilingkod niya. Bakit? Siyempre na marami sa hindi sa utos ng tao, hindi sa utos ng pumili ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos, may isa ng Mateo, yung pag-isip ng Umaris dahil yung Holy Body of Christ. Wala sa CGI niya. Wala sa Iglesia ni Cristo niya. Dahil sa Iglesia ni Cristo, Skypex. Parang nakakita ng Cristo kung hindi katawan ni Cristo. Napakabastos din naman sa katawan ni Cristo. At sinasabi ng Iglesia ni Cristo yung manalo, yun daw ay simbolikal. Paano naging simbolikal? Wala naman sinabi si Cristo doon na ito'y simbolikal. Ang sinabi niya, sa 26:26 ng Mateo, ito ang aking
Kaya ikaw tutulad sa diskusyon ito. Na ito, lahat matapos ko, hindi lang araw-araw. 2:46 na gawa, hindi unang araw na sa linggo. Nagpuputol-putol sila ng pinapay. At yun, yung sa gising kayo. Kaya God is good, mga kapatid. All the time. Kaya kasi yung kanta, narinig ko kay Padre. Alam niyo ba yun? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. I'm here because we are here. That's why we are here, because God's here. God is good. God is high. All the time. God is good. Paano natin sinabing God is good? Dahil ang Diyos lang naman ang nagtuturo ng mabuti sa atin at naghanda ang dapat nating lakatan. 2:10 ng Efeso ang sabi na tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Kaya tayo bilang mga kabataan, huwag na tayong sasabad sa mga kung ano-ano mga pinaggagawa. Huwag na kayong sasabad sa puro kalukuhan dahil si Papa Kristo nagsabi sa 15:33 ng unang Korinto, ngayon masamang kasama sumisira ng magandang ugali. Kaya yung kampanan natin, ang kapangyarihan natin bilang kabataan, sumunod sa utos ng Diyos, tumanggap ng mga sakramento ng simbahan, dahil yun ay mabuti at kasasakdal ng pananampalataya. Basahin natin. Baka sabihin, Jesus na rin mula sa live. Basahin natin sa Post Religos ng Santiago. Nakikita ko ng pananampalataya gumagawa palaki ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, ay naging sakdal ang pananampalataya. Matawas ito. Ayan. Ayan. Kaya ito pa ito. Ayaw ka na sa mga pinagulay. Ano pa ayaw mo? Dito sa sige bro, anong pangalan mo bro? Iyan po. Yan. Anong naiintindihan mo sa itinapit natin? Naubusan na tayo ng bala ngayon, mga kapatid. Ay, kung papatuloy na ito. Ito muna, pakilala ko nila. Si Brother Lodi po. Kaibigan mo po si Bro Jared at si Bernardo. Ako yung pangarap namin. Galing po sa sekta ng born again ng 8 years at galing din po sa INC ng 1 year and a half. Tapos sa NCD po kung ano na po doon. 1 year and ngayon din po ako. Galing din po kami sa ito sa Brajara at sa Bernardo. Sama-sama po kami tatlo na nagpapamotor. Madaliwanag. No? Kaya paalis-alis po kami at ang sektahan na pinagmula namin Pero tawag tulong ng Diyos, ito, dito kami sa araw ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nauubos na ang mga sekta. Katunayan, nandun yun sa atin, census pa tawag doon. Ngayon, yung mga form, sa iyo na yun, nauubos na sila. Dahil hindi na natin kinakatutukan. Kayo rin mga kapatid, kung kayo maalis mo sa itinatag ni Kristo ng Iglesia, dahil bukod na nasa atin si Kristo, ako talaga po ito. Dahil kung ano si Kristo, hindi naman sila. Basahin natin na 5:23 ng Efeso, sapagkat ang lalaki pagpulo ng kanyang asawa, gaya ng kanyang Kristo na pagpulo ng Iglesia, siya ay tagapagligtas ng katawan. Kaya tayo ligtas ng Kristo, hindi ito pa itusok-tusok, hindi ito pa itusok. Hindi katawan ni Kristo yun. Ang tunay na katawan ni Kristo talagang banal yun. Banal, kung gusto ka lang, malinis, walang tumis, walang kasalanan. Dahil Kristo yun.
Siya yung gumagawa. Basahin natin sa 2:13 ng Pilipos, sapagkat siya gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa, ayon sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. At bukod na siya ang gumagawa, sabi sa 8:33 ng Roma, ang sabi ni Pablo, sino magsasagdala sa anumang hirap ng Diyos? Ang Diyos ang kumahari ka na. Na bukod siya gumagawa, siya rin kumahari ka na. Para alihin tayo ka na, sundin natin o gawin natin ang aking kapangyarihan sa simbahan bilang kabataan at bilang pagsunod sa utos ng Diyos, hindi lang sa simbahan, kundi sa ating sambahayan. Amen, mga kapatid? Amen. God is good? All the time. Matawag-tawag. God is good natin. Sige bro ha? Yun. Taga saan yun bro? Islam at taga dito. Magpatuloy ka bro ha? Sunod-sunod sa magulang mo ha? Dahil ako pinagkabataan na susubukan ako sa dito. Talaga. Pero ngayon, sa awat tulong ng Diyos, lalakad tayo sa kabanalan, lalakad tayo sa mabuting gawa. Dahil ang mabuting gawa, 2:22 ng Santiago, yun ang ikasasaktan ng pananampalataya. At sabi sa 2 ng Efeso, yun ang inihandagdaan sa atin ng Diyos upang siya natin lahat. Pag sinabi mabuting gawa, ipagdaan mo rin yung alatan. Ito mo mga kapatid. Dahil pag nakita na natin masama, nakita na natin hindi mabuti, unang Tesalonica, ulit-ulit natin pinabasa sa 5:21-22, layuan na natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa ating pagsasalita, ang pinatutunan ba kayo? Ano yun? God is good. God is good. At bago tayo po, dahil tayo kitang kaso, yun, pero sa awat ng Diyos, magpapuli pa rin tayo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay-sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.